Tiya, tiya, ano to? Ano tong mga dala niyo? Umagang-umaga umiinit ang ulo ko sa inyo eh. Ano tong mga bitbit ninyo? Mga basura? Dumayo pa rito? Tiya naman. Sinabi ko na sa inyo, may kasama tayong mga bata sa bahay na to. Hindi porke may kahati ka sa bahay na ito, gagawin mo lahat ng gusto mo. Pakiusap naman oh. Makisama naman kayo. Hindi niyo ba nakikita? Ang sikip-sikip na. Yan ang sabi ni Suzette, ang pamangkin ni Aling Mary. Ang sabi naman ng kanyang tiya, Iha, hinay-hinay ka naman. Hindi naman basura ang mga ito. Maanong maghintay ka naman kahit kaunti? Pinapasok ko ang mga kahong ito sa kwarto ko. Kung tinutulungan mo ko, edi madali. Yan ang sabi ni Aling Mary. Pero ang sabi naman ng kanyang pamangkin, ay nako, hindi kayo nauubusan ng paliwanag, ng palusot. Sakit nyo sa ulo. Yan ang sabi ni Suzette. At dagdag pa nga niya, ang sabi niya sa kanyang tiya, nag-usap na nga raw silang magkapatid na ipapagawa nga nila ang bahay na iyon. Papalakihin, ipaparenovate. Kasabay noon, pagagawan nga nila ng sariling tahanan ang kanilang tiyahin sa likurang bahagi ng lote ngayon. Pansamantala, yun daw ang kanyang maaaring gamitin. Paano ba namang hindi? Nakakahiya nga daw sa kanilang mga asawa kung halo-halo na nga sila sa bahay na iyon. Ito pa nga raw kanyang tiyahin. Napakarami pang karton, mga kahon, mga basurang bitbit sa loob ng kanyang kwarto. Ito nga kasing kanyang tiyahin na si Aling Mary ay isang matandang dalaga na. Napakahilig niya na mag-ipon ng mga lumang bagay. Para sa kanya, mahalaga yun. Palagi niyang sinasabi na iyon ang kanyang kayamanan. Aba, napakaraming nga raw alaala ang bitbit ng mga gamit na iyon. Imposibleng basta-basta na nga lamang niya itapon ito pagkatapos ng ilang mga dekada. Muli, handa siyang ingatan ito dahil ito ang kanyang tanging kayamanan. Kung sa bagay, hindi ko nga siya masisisi kahit naman ako. Siguro, yung mga lumang gamit sa bahay namin, marami na din. Puro akin. Itong si Aling Mary ay isang matandang dalaga. Dati, isang mahusay na guro, matalino, magaling. Kaya lang, maagang nagretiro dahil sa kanyang lumalalang karamdaman. At dahil sa kanyang katandaan, naaapektuhan na ang kanyang pag-iisip. Kung gaano katalas ang kanyang isipan noon, ganun na nga kapurol ang isipan niya ngayon. Lahat na lamang ng bagay, nakakalimutan niya. Ngayong wala na nga siyang trabaho, kahit papaano, nagagawa pa rin niyang makabili ng kanyang mga pangangailangan dahil sa kanyang pensyon. Dahil sa kanyang pensyon, nabibili niya ang kanyang mga gamot, bitamina, at mga pagkain nais niyang makain. Sa makatwid, hindi man siya mayaman ngayon, okay na okay lang ang buhay niya. Sa ngayon, ang kanyang tirahan ay ang isang malaking bahay, isang antigong tahanan ng kanilang pamilya. Ang kanyang kasama ay ang kanyang dalawang pamangkin, anak ng kanyang kapatid. Meron siyang nag-iisang kuya, mas matanda sa kanya ng ilang taon. Sa kasamaang palad na aksidente nga ito, ilang taon na nakakalipas doon sa Saudi. Kaya, siya na ngayon ang nag-aalaga at umiintindi sa kanyang dalawang pamangkin. Nasaan ka mo ang asawa ng kanyang kapatid? Nako, sumama na sa ibang lalaki. Kaya naman sa matagal na panahon, siya na nga ang nag-aalaga sa kanyang pamangkin. Kaya lang ang mga ito, habang tumatagal, tumatalas ang dila. Masakit nang magsalita. Bagay na hindi naman dinidibdib ng matanda. Sabi ko nga sa inyo, ang kanilang tahanan ay antigo, malaki, komportable. Naiparenovate na nga ito ng kanyang mga pamangkin upang mas maging maluwag. Pagpasok mo sa loob, may kanya-kanyang kusina, kanya-kanyang banyo, kanya-kanyang kwarto.
Okay na sana eh. Kaya lang si Aling Mary, napakahilig magdala ng kung ano-anong kahon. Sari-saring mga abubot at mga bagay-bagay ang kanyang itinatago doon. Ito ang nagpapagaan ng kanyang pakiramdam, lalo na sa panahong siya ay nalulungkot kapag namimiss niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa loob ng mga kahong iyon, napakaraming litrato, mga pictures niya nung kabataan niya. Mga liham, mga guhit, mga larawan, iba't iba. Pero yan ay hindi alam ng kanyang mga pamangkin. Ni minsan, hindi nga nila inalam kung ano nga bang laman ng mga kahong iyon. Wala silang pakialam. Paano ba naman dati, naaabutan nga nila itong kanilang tiya? Naglagay ng napakaraming karton, bote at mga lumang bag sa loob ng kanyang kwarto. Para sa kanila, mga basura lamang yun. Mayroon din siyang isang vase, antigo, sinauna, mukhang mamahalin. Kaya nga lagi itong pinag-iinteresan ng mga bisita nga niya. Nais hingi na lamang ang vase na iyon, bilhin. Pero ayaw niya. Mahalaga nga raw para sa kanya ang vase na iyon. Sari-saring abubot ang makikita nga ninyo sa loob ng kanyang kwarto. Ang isa pang problema, ayaw niyang ipalinis ang mga ito. Ni ayaw niyang magpagalaw ng kwarto. Para nga naman hindi mahirap, nagpasya ang kanyang mga pamangkin na ihiwalay siya, ipagpagawa ng sariling tahanan at ilipat doon ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Total, malawak nga naman ang kanilang lote. Bakit hindi? Afford naman. Makalipas ang ilang linggo, halos mahigit sa 2 buwan, nagawa na nga ang kanyang bagong tahanan. Simple, maliit lang, pero malawak ang espasyo para sa kanya. Sapat na nga ito para sa kanya. Kaya lang, magmula nga na lumipat siya sa bahay na iyon, sa maliit na tahanan ngayon, hindi na nga siya pinakialaman pa ng kanyang mga pamangkin, ni hindi kinakamusta. Paano ba naman ang kanyang munting tahanang ito? Kung titingnan mo mula sa labas, mukha ng junk shop. Pero hindi na nga siya pinipigilan pa ng kanyang mga pamangkin. Kung ito nagpapagaan ng kanyang loob, bakit nga ba pipigilan pa? Kesa nga naman ma-ospital na naman ito. Hayain na. Sa paglipas pa ng panahon, ang kanyang mga pamangkin, tila ba nagbabalak ng lumipat ng lugar. Palagi na lamang silang wala, palagi na lamang abala, ni hindi naman iniimbitahan ng kawawang matanda. Di ayun siya, mag-isa. Nagulat na nga lamang itong si Aling Mary ng kanyang malaman. Nabalitaan kasi nga niya na ang kanyang isa pang pamangkin na si Suzette nagpagawa na ng isang bagong bahay sa tabi ng kanyang biyenan doon sa probinsya. At ang isa pa niyang pamangkin na si Edna, nag-migrate na sa ibang bansa. Doon na nga ito nagwo-work. Wala man lamang pasabi sa kanya. Pero kung sa bagay bilang kanilang tiyahin, hangad niya ang kanilang kaligayahan. Alam niyo ba, itong si Aling Mary, hindi naman nalulungkot. Dahil paminsan-minsan may bumibisita nga sa kanya ng mga dati niyang kaibigan nung siya'y guro pa. Yung iba, malayong kamag-anak. Kung hindi siya mapuntahan ng mga ito, siya mismo ang dumadayo nga sa kanila. Hanggang isang araw, isang mabuting kapitbahay nga niya na si Leo ang nagtanong sa kanya. Aling Mary, tanong lang po sa inyo, bakit hindi niyo po ibenta sa mga junk shop yung mga gamit na yan? Hindi yung nakatambak dyan. Hindi ba kayo nasisikipan dyan? Parang ang sukal-sukal. Alam nyo, Aling Mary, magandang klase yung mga karton ninyo, yung mga kahon ninyo, yung mga bote ninyo. Bakit hindi nyo maisipang ibenta na lamang ang mga ito? Para kahit papaano, lumiwanag naman yung paligid ng bahay nyo. Isa pa, Aling Mary, magandang bagay yun para kahit papaano maiwasan yung magkalamok dito. Aling Mary, para kahit paano lumawag yung paligid ninyo. Makatambay naman yung mga bisita nyo rito. Diba? Malay nyo mamaya may ahas na dyan, hindi nyo pa alam. Kayo rin. Basta, Aling Mary, pag kailangan nyo po ang tulong namin,
Tawagin niyo lang kami, agad kaming darating. Ha? Ang sabi ni Aling Mary, ay naku Utoy, hayaan mo na. Ako nang bahalang maglinis dito. Kaya ko to. Huwag kang mag-alala iho. Hindi ito babahayan nga ng lamok dahil hindi naman to basa. Walang tubig ulan. Ha? Imposibleng ahasin to. Sa dami kong alagang hayop dito, marami akong pusa, meron akong aso. Alam mo ba, halos araw-araw ang aking pakiimis dito. Huwag kang mag-alala, kapag kailangan kong tulong mo, tatawagin kita. Pero sa ngayon, okay lang, kaya ko pa to. Ha? Salamat sa'yo. Sa bawat araw, bawat bisita, iyon palagi ang kanilang payo dito kay Aling Mary. Ang ibenta na nga lamang ang napakaraming gamit na iyon. Pero alam niyo ba, ni isa sa mga nagpayo sa kanya, hindi niya sinunod. Lumipas pa ang ilang mga linggo at mga buwan. Halos wala ka nang madaanan, wala ka pang maupuan tuwing bibisita ka kay Aling Mary. Yung tipong mismong siya ay nahihirapan din. Hanggang isang araw biglang umuwi ang kanyang dalawang pamangkin. Grabe talaga ang kanilang buntong hininga, lalo na nang makita ang tahanan ngayon ni Aling Mary. Napakasukal. Akala mo'y bodega. Magaling pangaraw ay ibenta na nga nila ang loteng kanilang pag-aari at itira na nga lamang yung para kay Aling Mary. Kailangan nga daw kasi nila ng sapat na budget at cash. Sa lalong madaling panahon, naibenta ng magkapatid na ito ang parte ng kanilang lote. Aba, akalain ninyo, maging yung bagong may-ari nga ng lote ngayon, inis na, iritang-irita sa napakaraming basurang nakakalat daw sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Hindi naman magawang sitahin ng matanda dahil kaawa-awa naman nga daw. Pero masukal talaga. Nang makuha ng mga pamangkin ni Aling Mary ang pera para sa kanila, hindi na nga sila nagpakita pa sa matanda. Ni hindi nagpaalam. Wala na nga silang pakialam dito. Sa makatuwid, nagpatuloy lamang ang buhay ni Aling Mary na mag-isa, sa buhay at sa bahay. Paggising sa umaga, magkakape, dediretso sa isang malapit na simbahan at doon magdarasal. Pagkatapos ng misa ay uuwi na. Maglalaba, magluluto, maglilinis, gawaing bahay kumbaga. Nagpapakabisi ang matandang ito upang hindi niya nga maramdaman ang kalungkutan, ang iniinda niyang karamdaman. Hanggang dumating sa punto na itong si Aling Mary, kinapitan na nga ng mas matinding sakit. Mabuti na nga lamang, nandiyan itong si Leo, ang kanyang kapitbahay. Si Leo at ang kanyang asawa magkatulong upang intindihin at unawain ang kondisyon ni Aling Mary. Sino ba naman kasing hindi malulungkot? Iniwang ka na nga ng iyong mga pamangkin, hindi ka na rin binibisita ng iyong mga tinuturing na kaibigan. Hindi niya alam na ang mga kaibigan niya noon ay matagal lang patay. Upang kahit papaano mapawi ang kanyang lungkot, itong si Leo at ang kanyang asawa bumibisita talaga doon kay Aling Mary. Tumitigil sila doon buong araw ng linggo. Nagkukusa na nga ang mga ito na maglinis ng buong kabahayan ng matanda, pero wala silang ginagalaw na kahit ano. Palibhasa nga ay matanda na itong si Aling Mary, hindi niya alam na ang kanyang ilang mga gamit nabubulok na. Pero itong mag-asawang ito, napansin ang malaking pagbabago kay Aling Mary. Para bang napakapayat na nga niya, para bang napakahina na nga ng kanyang katawan. Kaya nga, ang bili ni Leo sa kanyang asawa kapag hindi siya abala at kapag itong si Leo ay nasa trabaho, bisitahin naman ang kawawang matanda. Mabuti na nga lamang at mabuti rin ang puso ng asawa ni Leo na si Elisa. Ito kasing si Elisa, matanda na rin ang kanyang mga magulang.
Kasama nga nila sa bahay, kaya kahit papaano nauunawaan niya ang kondisyon ni Aling Mary. Napansin nga ng mag-asawang ito na itong si Edna at Suzette abay hindi na nga bumabalik, ni hindi na nga bumibisita o nangangamusta man lamang. Hindi man lamang inaalam ang kondisyon o kalagayan ng buhay ng kanilang tiyahin. Hanggang ang katawan ni Aling Mary ay tuluyan na nga bumagsak dahil na rin sa kanyang katandaan. Hindi na siya makapaglakad ng maayos, hindi na nga makatakbo. Pero alam nyo ba, napakatinis pa rin ng kanyang boses, napakalakas pa rin niyang sumigaw, lalong-lalo na kapag nahuhuli nga niya itong sina Leo at ang kanyang asawang si Elisa na nililinis ang kanyang mga gamit. Aling Mary, makinig po kayo sa akin. Kahit magalit kayo sa akin ngayon, kahit saktan niyo ako ngayon, para sa inyo itong ginagawa namin, unawain niyo naman. Aling Mary, kailangan po nating galawin ang mga bagay na ito. Linisin ang mga bagay na ito dahil kung hindi, kayong mahihirapan. Ni hindi nyo nga po alam na ang labas ng bahay nyo, napakasukal na. Alam nyo ba kahapon lamang nakakita kami, napakalaking bayawak. Aba, parang namahay na sa labas ng inyong tahanan hindi nyo alam. Patawad po, pero yung mga bagay na katulad ng ibang mga kahon, ibinenta ko po sa junk shop at ang perang pinagkakitaan, nandyan po sa ibabaw ng lamesa ninyo. Yan po. Opo. Iniipon po lahat ng yan para sa inyo. Lahat ng pagkain kinakain ninyo sa bawat araw kami ang bumibili at ang perang ginagamit namin ay pera ninyo. Huwag kayong mag-alala at may resibo. Yung ibang pera, inilalagay ko po dun sa ibabaw ng lamesa. Sabi ko baka mawala, kaya inilagay ko po sa may garapon. Para po yun sa inyo, pambili ng gamot at saka pag na-hospital kayo. Aling Mary, para po hindi kayo mahirapan, naawa po kami sa inyo Yan ang sabi ni Leo. Pero ang tugon ng matanda, sino ka baga utoy? Ano bang ginagawa mo rito? Hindi naman kita kilala. Ikaw ba? Ay kapatid ko? Ikaw ba ang aking ama? Sino ka baga? Ako'y hanga sa inyo. Hindi ko kayo kilala, pero panay ang balik nyo rito. Pinapakilaman nyo pa mga gamit ko. Hindi nyo ba alam? Trespassing tong ginagawa ninyo. Yan ang sabi ni Aling Mary na halatang hindi niya nga maalala kung sino nga ba si Leo at si Elisa. Aling Mary, ano ba? Ako po ito si Leo. Siya po ang asawa kong si Elisa. Paano nga ninyo ako nakikilala? Teka lang, Elisa. Kinuha mo na ba yung gamot? Nako, kaya pa na ganito si At. Kunin mo na. Kunin mo na, bilisan mo. Awang-awa itong si Elisa at si Leo sa kawawang matanda. Pinabayaan na ng kanyang mga pamangkin pagkatapos niyang alagaan ang mga ito sa matagal na panahon. Ni hindi tumatawag, ni hindi nangangamusta, ni walang kahit na anong padala. Kinabukasan kinausap ni Leo ang ilang mga kapitbahay niya, ilang mga kamag-anak nga rin ni Aling Mary upang pag-usapan kung anong maaaring gawin sa kawawang matanda dahil hindi naman sila mayaman. Hindi sa lahat ng pagkakataon meron silang maiibigay para sa kanya. Makalipas ang isang linggo, nagpasya itong si Leo na muling ibenta ang ilang mga basura mula sa tahanan nga nitong si Aling Mary. Ang mga junk shop, tuwang-tuwa sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanila, ibinenta sa kanila nitong si Leo. Lahat daw kasi magandang uri, magandang klase. Palibhasa yung iba, antigo na. Palibhasa nga itong si Leo, walang alam sa halaga ng mga iyon. Benta lamang siya ng benta. Hanggang isang beses nagulat nga ito, may nakita siyang isang lumang bag. At ang laman nga nito, mga sinaunang barya.
sinaunang pera. At nang iabot nga nitong si Leo ang bag na iyon sa may-ari nga ng junk shop, yung junk shop owner na mismo ang may sabi, sinabing malaking halaga ang mga coins na iyon kung ibebenta. Hindi lamang daang piso, libo-libo. Kaya naman, humingi ng tulong si Leo sa may-ari nga ng junk shop na iyon. Palibhas ay tiyuhin niya nga ito. Nagtulungan ng dalawa upang makahanap ng tamang tao na maaaring bumili ng mga coins na iyon. Malaking tulong ito kung sakaling itong si Aling Mary ay maospital at mga ilangan ng health assistance. Kaya lang kinabukasan din, si Aling Mary, mahina man ang katawan, nagwawala sa galit dahil hindi niya nga daw makita ang isa sa kanyang mga pinakapaboritong bag. At ilampas sa kanyang mga paboritong gamit, wala sa kanyang taguan. Pinilit niyang tumayo, pinilit niyang maglakad at nakita nga niya, luminis na ang loob ng kanyang bakuran. Hindi na nga niya makontrol ang kanyang emosyon kaya ang kanyang BP tumaas. Agad namang nagdatingan ng kanyang mga kapitbahay at pinuntahan siya. Pinakalma ang matandang ito, pinakain at pinainom ng gamot. Kaya lang si Aling Mary nagwawala pa rin dahil hindi niya nga kilala ang mga taong lumalapit sa kanya. Ang akala niya, masamang tao ang mga iyon. Bahagya ng kumalma ang matandang ito. Ngayon, ang tanging punong-puno na nga lamang ng gamit ay ang kanyang mismong kwarto. Napakaraming kagamitan sa loob nga nito. Ganoon pa man, si Leo at ang kanyang asawa walang balak na galawin iyon. Dahil noon, minsang naikwento nitong si Aling Mary kina Leo at Elisa ang laman ng mga kahong iyon. Ang mga iyon daw ay ang mga natitirang alaala ng kanyang mga magulang sa kanya. Basta ang alam ni Leo, ang mga gamit na iyon ay ang itinuturing na kayamanan ni Aling Mary. Sabi niya nga, ito ang pinakamahalagang gamit para sa kanya. Handa nga raw siyang itago ang lahat ng iyon hanggang sa panahong siya'y pumanaw na. Sabi nga niya, ang alaala ang isa sa pinakamahalagang kayamanan sa buhay ng tao. Kaya nga nakakalungkot dahil ito pang si Aling Mary ang nagkaroon ng ganoong karamdaman. Nang dahil sa pagtutulungan ng mga taong ito, si Aling Mary hindi na nga nakakaramdam ng kalungkutan. Hindi niya man makilala ang mga taong nasa paligid niya, at least hindi siya mag-isa. Isang araw ng Lunes, napakaganda ng ihip ng hangin. Kalmado, payapa. Itong si Aling Mary ay nasa kanyang sarili. Kasama niya sa bahay ngayon ang asawa nitong si Leo na si Elisa. Nag-aalmusal sila isang umaga. Nagsalita ang matanda at ang sabi nga niya, malaki ang kanyang utang na loob sa mag-asawang ito. Kung di dahil sa kanila at sa mga taong nakapaligid sa kanya, siguro matagal na siyang wala sa mundong ibabaw. Nakakalungkot, pinabayaan na siya ng mga taong akala niya ay makakasama niya hanggang sa huli. Ang mga pamangkin niya, inalagaan niya, pinag-aral niya, inarugaan niya. Pero sa huli, iniwan lamang siyang kaawa-awa. Aba, napakalaki nga naman ang sakripisyo ni Leo at ng kanyang asawang si Elisa sa pag-aalaga sa matandang ito. Partida, hindi nakakalimutan ng mag-asawang itong alagaan din ang mga magulang ni Elisa doon sa kanila. Saliitan nga ang mag-asawang ito. Para bang buong puso na nga nilang tinanggap na parte na nga ng kanilang responsibilidad na alagaan din ang kawawang si Aling Mary. Nakakapagtaka dahil nung mismong araw na iyon, napakalambing nitong si Aling Mary. Hinalikan niya at niyakap itong si Elisa, ganoon din itong si Leo. Ramdam na ramdam ni Aling Mary ang pagmamahal sa kanya ng mga taong ito.
Nang sumunod na araw, itong si Leo kasama ang kanyang asawang si Elisa may dalang mga pagkain at gamot para kay Aling Mary. Kaya lang, pagbukas nga nila ng pintuan, hindi na nga humihinga itong si Aling Mary. Mabilis na itakbo nitong si Leo, itong si Aling Mary patungo ng ospital. Kaya lang tulad ng sinabi ng doktor, hindi na nga raw itong tatagal pa. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang doktor na iyon. Sinabi na nga niya kung anong klase ng karamdaman talaga mayroon itong si Aling Mary. May taning na ang kanyang buhay. Ganoon pa man, medyo malaking halaga pa rin ang kanyang babayaran doon sa ospital. Alam niyo naman, may mga ospital na ganyan. Kapag wala kang pera, hindi ka aasikasuhin, hindi ka iintindihin, walang gagawin kahit na ano upang iligtas ang buhay mo. Unless may down payment ka. Ano mang sabihin ng doktor, hindi ito pinapakinggan ni Leo. Ang sabi niya, habang humihinga, habang may pulso, habang may buhay, may pag-asa. Maya-maya tumawag si Elisa kay Leo. Ang sabi nga niya, dahil naiwan siya sa kwarto nga ng matanda, bigla niyang natabig yung isa sa mga kahon na pag-aari nga ni Aling Mary at nasa loob nga nito, mga antigong alahas. Mahal, mabigat. Alam mong totoo. Sobrang gulat nitong si Leo dahil hindi niya akalain na tunay na kayamanan pala ang laman ng mga kahong ngayon. Sino mag-aakala? Sinubukang tawagan ni Elisa ang mga pamangkin ni Aling Mary, maging ang kanilang mga asawa, pero walang sumasagot. At dahil nasa bingit na nga itong si Aling Mary, nagpa siya itong si Elisa na sabihin kay Leo na bakit hindi isang la ang mga kayamanan ngayon. Napakabilis na mga pangyayari. Humanap ng paraan si Leo. Humanap siya ng isang alahero. Laking gulat nga niya nang mapag-alaman niya na umabot ng mahigit 2 milyong piso ang halaga ng mga alahas na kanilang kinuha. Napakarami pang tira sa loob ng karton, sa loob ng mga kahon. Nais nga sana niyang humingi ng permiso sa matanda, pero paano? Wala nga itong malay. Makalipas ang ilang araw, nagmulat ng muli si Aling Mary at sa awa ng Diyos, nasa katinoan pa nga ito. Kinausap siya ni Leo at ipinagtapat ang kanilang ginawa. Pero ang nakakapagtaka, si Aling Mary hindi galit. Bagkus nagpasalamat ito sa ginawa ni Leo at ng kanyang asawa. Ang sabi nga niya, Leo, Elisa, maraming salamat sa inyo. Mabuti kayong tao. Leo, nais kong humingi ng pabor sa iyo. Nais kong ibenta mo na rin ang lote ko, Leo. Walang karapatan ang mga pamangkin ko sa kahit na anong pag-aari ko. Anumang mga bagay na maiwan ko sa mundong ito. Nais kong ipagkatiwala sa iyo, Leo. Ang lahat ng mga bagay na iyon, hatiin mo at ibigay mo sa mga taong nakatulong din sa akin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Leo. Mayroon akong inaanak, isang abogado. Maaari mo siyang makausap. Ang pangalan niya ay Attorney Anthony Mendoza. Matagal ko na nga siyang nakakausap. Ay nang bahala sa lahat. Yan ang sabi ni Aling Mary. Kaya naman ng parehong araw, nagpunta si Elisa at si Leo sa attorney na iyon, sa inaanak nitong si Aling Mary. Naisundin ni Leo ang huling habilin ng matanda. Sa tulungan ng abogado, natipon niya ang mga kamag-anak na tumulong kay Aling Mary sa matagal na panahon. Ang totoo niyan, ayaw nga nilang tumanggap. Dahil lahat ng ginawa nila ay dahil sa mahal nila si Aling Mary. Kaya lang, wala nga silang nagawa dahil yun ang kagustuhan ng matanda. Sa tulong ng abogadong iyon, naibenta na nga ang loteng pag-aari ni Aling Mary.
ang tahanang iyon. Saliitan ang mga kamag-anak ni Aling Mary sa pag-aalaga sa kanya, ganon din ang mag-asawang Elisa at Leo. Hanggang sa dumating na nga ang huling araw ng buhay ni Aling Mary. And this time, totoo na. Kasi nga nung nakaraan, napakahirap para sa kanya ang ipagpatuloy ang buhay. Halos wala na nga siyang hininga, wala na siya halos pulso. Pero ang isipan niya, lumalaban pa rin. Maliban sa puntong ito, sumuko na ang lahat-lahat kay Aling Mary. Ngayong wala na ang matanda, medyo malaking bills din ang kailangang bayaran doon sa ospital na iyon. Ang kabaong pa, ang museo pa. Sa dami ng kailangang bayaran, sa dami ng kagastusan, hindi yan problema dahil may sapat na pera naman ang matanda. Sa tulungan ng abogado, na-fix ang lahat ng ngayon. Matapos ang burol at ang libing, inasikaso na nga ng abogadong iyon ang lahat ng bilin ni Aling Mary. Dahil nga sa iniwang habili ng matanda, ilan sa kanyang mga kamag-anak ang maaambunan ng kanyang kayamanan. Pero syempre, may ilang hindi. Actually, marami at ang mga ito nagpaparinig. Lahat sila sinupalpal ng abogado. Lahat sila ay napahiya. Ang mag-asawa ni Leo at Elisa nakatanggap ng mahigit 1,000,000 piso. Ang ilang kamag-anak nakatanggap naman ng ilang daang libong piso. Malayong pinsan, malayong pamangkin. Yung iba nga halos hindi naman talaga kamag-anak na, pero kaibigan naman ng matanda na bigyan din. Ang tirang halaga ng pera, ibinangko na nga ng abogado. Nakalagay nga sa isang liham. May matandang pinsan pa itong si Aling Mary na nais niyang bigyan ng pera. Nakalagay doon, itutulong niya ang ilang halaga ng pera ngayon para sa pinsang ito. Ngayong maayos na ang lahat, biglang darating yung magkapatid na Edna at Suzette. Hinahanap ang kanilang parte sa nabentang lupain ng kanilang tiyahin. Kaya lang, dahil nandyan nga yung abogadong si Attorney Anthony, wala na ngang nasabi pang kahit na ano ang magkapatid na ito. Wala silang patunay na meron silang parte sa pera't pag-aaring yun. Pagkatapos nilang kaligtaan, ang matanda, kalimutan, pabayaan, gutumin at lahat-lahat, wala silang karapatang makuha ang pag-aaring yun. Isang bagay pa, nakasulat mismo sa liham ng matanda na huwag bibigyan ng kahit na ano ang magkapatid na Suzette at Edna. Pirmado pa yan, ha? Kaya ngayon, maglupagi man sila, magsisigaw man sila, umiyak man sila, wala silang makukuha kahit piso. Ang kapal ng mukha, di ba? Ubus na ang kanilang lakas ng loob upang ipaglaban ang kagustuhan na kahit mismo sila alam nilang mali. Ito nga kasing si Attorney Anthony, malayo nga nilang pinsan. Kababata at dating classmate pa nung college. Kaya mismong si Attorney alam na ang magkapatid na ito ay walang karapatan sa mga pagmamay-ari ng kanyang ninang. Makalipas ang halos 1 linggo, bumisitang muli itong si Leo at ang kanyang asawang si Elisa sa puntod ni Aling Mary. Muling nagpasalamat at ipinagdasal ang kanyang kaluluwa. Ang pangako nga ng mag-asawang ito, gagamitin nga nila ng tama ang perang iniwan sa kanila. Itutulong nila sa ibang mga taong nangangailangan ang pera ngayon kasabay ng paglago ng kanilang sariling negosyo. Sa buhay na walang kasiguraduhan, isa lamang ang maiipangako ni Leo. Hindi niya kakalimutan ang mabuting ginawa sa kanya ng matandang ito. Maraming salamat po. Sa lahat po ng karunungan, pagmamahal,
at tiwalang ibinigay niyo po sa akin, ma'am. Hindi po namin kayo malilimutan. Salamat po, ma'am. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out! Pinabati ko po sina Miss Medel Talon, Pio Poneles, Flora Pangan at Juliet Serra, kasama na sina Miss Elsa Jimenez, Elisa Diaz, Mylen del Rosario at Aming Nuevo. Minerva Concepcion, Arlene Malyari, Princess Rocker, Evelyn Fulo, Magdalene Uyam, Caridad Mengay, at Early Lianeta. See you again next time mga ka-Vonimalia. Have a great day. Paalam po at ingat kayo palagi.